Masayang maging trentahin. Sobrang saya. I want you to be excited about it because I think this is the point in our life na mas nare-realize mo na ano ang tunay na meaning ng kapayapaan. Ano ang tunay na meaning ng kayamanan. Ano yung mga bagay na tunay na nagpapasaya sa'yo. 30 is just an age, not a deadline. Life doesn't suddenly become complete at a certain age. And here's the good news. Kahit nasa ang age ka pa ngayon, trentahin ka man or hindi, you are allowed to change the plan. Kasi nagbabago naman talaga yung gusto mo. Maaaring yung gusto mo nung 20s ka ay iba na ngayon. At okay lang yun. That's not a failure. Ngayon lang, mas kilala mo na yung sarili mo at mas alam mo na yung gusto mo. In your trentahin era, hindi lahat ng pangarap kailangan mong tuparin. Kasi may mga pangarap din na kailangan mo nang i-outgrow. And if you're restarting at this age, remember this. Starting over at 30 is still starting because you don't start again from zero. This time, you're starting from experience. Kasi nga, trentahin na. Kung pagod ka ng maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Welcome to the Trentahin Podcast. My name is Gold Ambas, your host, and this is episode 20! Thank you so much guys for being here for the last 19 hanggang 20th episode. Maraming salamat for listening to me and for again sharing this podcast to your friends, to your family, trentahin man sila or hindi. Thank you also for subscribing to the YouTube channel. Malapit na tayong mag 5,000 subscribers, and at the same time here in Spotify, I think 2,500 plus na, 2,500 plus na tayo dito na nakikinig ng podcast. Maraming salamat for spending time with me. I really appreciate na nagiging part ako ng routine ninyo yung iba sa inyo, and the fact na alam kong may nakikinig sa podcast na to, malaking bagay na yun para mas ganahan akong magpatuloy kasi alam kong may natutulungan itong kadaldalan ko at itong pagiging I don't know, I just really love sharing my thoughts, my feelings, kasi feeling ko hindi naman talaga tayo nag-iisa. I think ang goal is to let our voice be heard, parang The Voice lang, or let our fear be seen, let our insecurities be seen, let our wins also be seen na, oo nga no, your pain is my pain, your win is also my win. Because at the end of the day, ang paniniwala ko talaga ay we are one and the same. Magkakagaya lang tayo. No? Maaaring nauna lang yung iba, maaring magkakaiba lang tayo ng form or magkakaiba lang tayo ng sitwasyon. But we are one and the same, no? We are created by one energy, no? I don't know if you believe in that because I don't know. Ako ang paniniwala ko, if I really wanna learn more about myself, I just need to connect to others. Because yes, may natututunan ako when I start listening to myself, when I start spending time with myself. Pero when I also spend time with others, mas marami akong nadidiscover about myself. Kasi every time I spend time with others, it's either may matitrigger sila sa akin na pain or potential. And when someone triggers my pain, instead of me villainizing or antagonizing that person, mas nagkakaroon ako ng self-introspection na, bakit natitrigger ako sa kanya? Bakit ako naiirita sa kanya? Or bakit yung nervous system ko is not at peace with this person? Maybe there's still parts of me na unhealed pa na, thank you to that person because na-activate mo yan. Now, I have this opportunity to heal that part of myself. So, every time I encounter people that triggers my pain, I see them as a teacher na this person is teaching me something. This person is resurfacing the wounds na maaring sinoppress ko na because I don't wanna deal with it anymore. And thank you to this person because now I have this opportunity to revisit maybe the pain, the wounds kahit na sobrang sakit or kahit na nire-resist siya noon ng katawan ko. Pero this time, baka ready na ako to finally face it. So, ganun ako whenever I meet others. Or yung iba naman, sometimes nare-reflect back nila sa akin yung potential ko. No, when I start observing them, when I start seeing kung paano sila mabuhay, sometimes ang mirror back nun sa akin is the kind of life that I can also live. Or maybe things about myself that I'm holding back or hindi ko pinapakita. Pero buti na lang,
may nakilala ako ng tao na na-activate yun sa sarili ko and finally, pwede ko na siyang ilabas din or pwede ko na ring buhayin yung natutulog na potential na yun sa akin. That's why, I don't know, ang current life mantra ko talaga is life is better outside. I love spending time alone inside the house, in my own bubble, but ang ganda rin to go outside and connect to others. Pero painful siya ha, hindi ganun kadali to, ano ba, let others in or to also connect to others, especially if nakaranas ka na ng betrayal or may mga trust issues ka na. Pero, I don't know, I'd rather learn from the pain or from that experience kesa ikulong ko yung sarili ko sa sarili kong bubble tapos I feel stuck. Parang ngayon mas yung energy ko is leaning towards connecting, making new friends, making new connection. Kasi ganun naman talaga people come and go. That's why feeling ko ang gandang pag-usapan sa episode 20 na ang trentahin era or our 30s are not a deadline. No, hindi po deadline ang pagiging trentahin. So tanggalin mo na yung invisible deadline na yan na dapat by this age, ganito ka na kayaman, ito na yung properties na meron ka, ito na yung bansa na napuntahan mo, ito na yung relationships na meron ka, or ito na yung title, or kung ano-ano man yan. Again, I'm not saying na tumigil kang mangarap, pero what I'm saying is, tama na. Tama na yung pagbibigay ng unnecessary pressure. Tama na yung paghahabol. Tama na yung, ano ba, parang pagbibida-bida. Tama na yung masyado mo nang pinipilit yung sarili mo sa group of people na ayaw naman sa'yo. Tama na yung pagpapagod na halos mamatay-matay ka na, kakatrabaho. Tama na yung hindi pag-aalaga sa sarili. Gets ko kayo Gets ko kayo na when you reach this age or when you're turning 30 this year just like me, parang medyo mapapaisip ka rin Parang may narating na ba ako? Pero buti na lang, nakakatch ko talaga yung sarili ko na wala naman na dapat patunayan. I mean, you can still aim for something, pero let the natural course or you can achieve it nang hindi ka halos mamatay-matay. Gets nyo ba ako? You can achieve it ng mas payapa, mas kalmado, wala kang tinatapakang ibang tao, okay yung relationship mo with your family, and at the same time, healthy ka, nakakatulog ka ng maayos sa gabi, tapos tinitingnan mo yung araw na to na enough. 'Di ba? Parang when you start looking at the present moment, pag dumating ka sa point na ang tingin mo sa araw na to ay enough, I think okay na yun. I think that's a very good way to live. And yan yung mantra ko lately. Alam mo, parang I live my life one day at a time. Sobrang cliche nun. Pero pag pala ninamnam mo yun, pag pala talagang in-embrace mo yon na you can live one day at a time, na parang ang importante lang sa'yo ay ang araw na ito. Ang importante lang sa'yo ay kung ano yung pwede mong ma-accomplish for the day. And I think if there's a deadline lang na sineset ko lagi is the deadline for the day, ano lang yung pwede kong magawa today. Ilang video lang yung dapat kong i-edit, ilang outline lang yung kailangan kong masulat, ilang kaibigan lang yung pwede kong ma-meet for the day, ilang workout lang yung pwede kong matapos for the day. Hindi ko na muna iniisip anong mangyayari bukas, mangyayari this month. I set an intention. Meron akong habit of setting intention start of the month and also assessing and taking a look at what happened to my entire month every end of month. Pero after kong maset yung intention ko for the month, yun na yun. Tapos wala na. I'm just throwing it out sa wild. And then I'm letting go of my expectation to that intention. And I live my life day by day. Kasi alam ko when I set the intention, ang goal ko lang is kumilos, mag-isip, at makiramdam na aligned doon sa sinet kong intention on a day-to-day basis. Kailangan ko lang ikalma yung nervous system ko on a day-to-day basis para yung sinet ko na intention for my life, maybe for the month or for the year, ay doon ako mapunta. Kasi pinalitan ko na yung belief ko. Dati ang belief ko ay kailangan pagod na pagod ka, kailangan kulang ka sa tulog, kailangan naghahabol ka, kailangan
na-exert mo lahat ng effort mo kasi pag ginawa mo yun, maa-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Effective yun kasi pag may ginawa ka talaga, ma-achieve mo siya talaga pero pagod ka at kung tatanungin ka kung gusto mong ulitin, parang ayaw mo nang ulitin kasi ayaw mo yung proseso, ayaw mo yung mga pinagdaanan mo. Kaya pinalitan ko yun ng belief na the more I relax, the more peaceful I am, the more I receive. The more I attract money into my life, the more I attract good relationships into my life. Challenge ko talaga yung belief ko. Challenge ko yung way of thinking ko na hindi gold. Mas yayaman ka kung mas kalmado ka. Mas maa-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve kung hindi ka nagmamadali, you're taking your time, pinag-iisipan mo yung mga bagay-bagay, hindi ka ganun ka-impulsive, and you're taking risks but at the same time, you know na meron kang tinitirang security or kapayapaan sa sarili mo. Dati kasi parang, sige lang, go lang! Kahit di pag-isipan, go! Pero later na-realize ko na, hindi, dapat meron akong secure baseline. And I wanna talk about this because minsan kasi, when we start dreaming big or when we start pursuing something, not just career, pero sometimes kahit mga relationships, no, when we start pursuing people or milestone or achievements, parang ano ba, kaya nating ibigay lahat eh. To the point na nakakalimutan na nating mag-provide ng safety for us. Minsan, hindi tayo nagtitira ng safety net or hindi tayo nagtitira ng ano ba, nakakalimutan nating i-build muna yung foundation bago tayo mag-all in or all out. So, for example, let's talk about trust. Sometimes when we meet other people, minsan todo-todo agad yung binibigay natin ng pagtitiwala dun sa tao. Grabe agad yung information na ibibigay natin dun sa tao kahit nakakamit pa lang natin sila. Or sometimes nga minsan ang bilis nating magtiwalang magbigay ng pera sa mga tao or magbigay na hindi mo na tayo nagpuput ng healthy boundaries na ops, kakakilala lang kita hanggang dito ka lang muna. Or ito lang muna yung pwede mong ma-access about me. Or ito lang muna yung informasyon na pwede kong ma-share sa'yo. And sometimes, kapag natapat tayo sa taong abusive or manipulative, wala, uubusin nila yung tiwala na meron tayo. At matitake for granted yun. And sayang, 'di ba? So ngayon, na-realize ko na, okay. Kailangan pala mag-create muna ako ng healthy boundaries at dito sa boundaries na to, I feel safe. My nervous system is at peace. And when I encounter opportunities, people, whether relationship or kahit anong endeavor pa yan, I will let that person or that opportunity prove itself to me muna. Na parang, okay, kakamit lang natin, ito muna yung information na ibibigay ko sa'yo. And titingnan ko muna kung anong gagawin mo sa information na to para makita ko or malaman ng nervous system ko kung pwede pa ba kitang papasukin or bigyan ng more information kasi inalagaan mo yung unang trust na binigay ko sa'yo. And then when you start taking care of that trust, okay, if medyo nakakollect na ako ng enough data, then I will keep on, parang unfolding myself to you. No? Sa context yun ng ng relationship. Kasi ngayon medyo nasa dating game ako ngayon. So, actually ngayon ko lang na-enjoy ang dating game. So, that's what I'm really learning a lot about it. So, ganun siya. Pero it's also applicable sa friendship, whether you are also engaging in a business partnership. Mahalaga yun na meron kang secure base. Sa finance, yan emergency fund. 'Di ba? Parang, bago ka mag-all out, nako, ito yung wina-work on ko sa sarili ko ngayon and ito yung pinakang lesson na I'm really, really learning from experience na bago ka mag-all out sa gastos, kailangan talaga sinecure mo muna yung emergency fund. Kailangan talaga sinecure mo muna yung base. Yun yung parang amount of money na when you look at this in your bank account, sobrang feeling safe ka kasi meron ka nito. No, bago ka mag-travel sa ganitong bansa, bago mo bilhin yung mga luho mo, or bago ka maging generous sa iba, dapat prinoprotektahan mo tong secure base na meron ka. And usually, 3 to 6 months worth of your expenses or your lifestyle. Kasi, naniniwala ako na kapag meron ka nung secure base or meron kang tinira para sa sarili mo, that means you have more choices. Hindi ka hawak sa leeg ng kahit sinong tao or kahit ng boss mo or ng
kung sino mang nagpapasweldo sa'yo, na alam mo, when things don't go your way, you have a choice to live or not. Di ba? Lagi kang may choice na magpatuloy or hindi kasi afford mong mabuhay for the next 3 to 6 months. So, I think creating a secure base for yourself means creating more choices. Feeling ko the reason bakit ang dami sa ating pressured sa deadline or nakikita yung trentahin era natin as deadline kasi hindi tayo nakakreate ng enough safety nung 20s natin. So, instead of being pressured sa deadline, siguro i-turn mo yun natin yung attention natin na, okay, how can I build my security from this point of my life? No? Paano ba ako mag-build ng security ngayon sa finances ko? Yun na yung mas wino-work on ko eh. Hindi na ako nagpapa-pressure na kailangan by this age, ganito, ganyan, or ito na yung meron ako. Ang focus ko lang ngayon ay security. Sense of security sa finances, sense of security sa relationship. Sino yung mga taong dapat nakapaligid sa akin na kalmado yung nervous system ko. At poprotektahan ko yon. Sino lang dapat yung makapasok sa inner circle ko na alam kong makakatulong sa kapayapaan ko, makakaangat ng buhay ko at hindi lang nakapaligid sa akin para mag-take ng mag-take. It's also this era na I'm also focusing on creating security sa family. Diba? I wanna make sure na okay kami. And I think yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord na hindi perfect yung buhay ko pero binigay niya ako sa maayos na pamilya, sa mga kapatid na maintindihin, sa mga kapatid na andyan laging sumusuporta, sa magulang na hindi controlling at allowing, sa magulang na ramdam mo yung pagmamahal at ramdam mo yung effort kung paano nila iparamdam sa'yo na tanggap namin yung bawat version ng ikaw. Same thing with friends, kaibigan, no? Sobrang blessed ko. And I think, ang tunay na kayamanan ay kapayapaan at yung relationship na meron ka. Kapayapaan sa kind of relationship na nasa paligid mo ngayon. Mas magandang yumaman ng may kasama. Yan ang paniniwala ko ngayon. No? Parang gusto kong yumaman pero gusto kong may kasama. Gusto ko ng katuwang. Gusto ko ng, ng pag-aalayan ng yaman mo. Gets mo? Kasi pag sa sarili ko lang, alam ko na magpapasaya sa akin, nabibigay ko na yun sa sarili ko. Pero I want that joy na, okay, when I reach that level of my life na I am so rich, I know yung pagiging mayaman na yun ay hindi lang para sa akin, kundi para sa mga tao sa paligid ko. Security din in terms of purpose and faith. I think yung trentahin era is an opportunity to work on that na trabahuhin mo yung relationship mo with God. Instead na ang tinatrabaho mo lang ay itong mga material things or itong pag-akyat ng ranggo or kung ano man yan. Again, it's not bad. Pero kung wala kang relationship kay God, ay mag-isip-isip ka. Kasi life has its own way of humbling you. No? May mga ibibigay sa'yo na pwedeng kang masilaw doon or pwede kang lamunin doon. And then kung wala kang na-create na relationship with God or whoever you believe in, pag tinanggal yan lahat sa'yo, ay kawawa ka talaga kasi i-question mo, sino ka na? Kung in-identify mo yung sarili mo sa jowa na meron ka, sa relationship na meron ka, sa pera na meron ka, sa property na meron ka, sa title na meron ka, pag hinambol ka ng life at tinanggal yan lahat sa'yo, ang matitira lang sa'yo ay ikaw at ang relasyon mo kay God. That's why ay grabe, no? Maniwala kayo, tinanggal lahat sa akin and hindi naman lahat-lahat, pero naranasan ko na parang yung mga bagay na proud ako at feeling kong part ng identity ko, naranasan kong tanggalin yon. And nung natanggal yon, imbis na maging biktima ako nun, parang nagpasalamat pa ako eventually kasi parang nung empty na yung room, yung feeling kong hubot-hubad na ako, doon ko mas nakilala yung sarili ko at doon ko mas nakilala na God is inside me. I have a God, that I am a child of God. So, I'm not a religious person, but I just know I have a relationship with Him. So that's why, I don't know, baka part ba to ng pagiging trentahin? Kasi nung 25 ako, parang pagtatawanan ko to yung mga ganitong topic. Pero pag hinumble ka ng life, pag naranasan mo yung rock bottom, doon mo talaga mamimit si God eh. Doon mo mamimit na, okay, may mga bagay sa buhay ko na beyond my own understanding. And kung ipipilit kong intindihin, mababaliw lang ako. Versus, okay, this is life
teaching me to have a relationship with the source, with God, with the universe, kung sino man yung pinapaniwalaan mo. Tsaka guys, yung pagiging trentahin, na-realize ko na transition siya eh. Hindi pa to yung talagang matandang-matanda. Transition lang to. I mean, nararamdaman ko rin and na-observe ko na pabata na ng pabata yung mga gusto ng mabagal na buhay. Dati parang akala ko, trentahin lang. Pero when I start conversing with people at 23, 22, 24, parang sila gusto na rin nila yung mabagal na buhay. Parang, I don't know, siguro dahil sa sobrang bilis ng technological advancement as may mga AI na rin, parang lahat ngayon gusto na lang magbagal at magkaroon ng kapayapaan ng isip. So, hindi na lang siya about being intrentahin. And ang pagiging 30 ay bata pa, hindi pa siya matanda, hindi pa tayo losyang. In fact, ito yung era na tinatransition mo yung sarili mo sa mas fresh na ikaw, sa mas sexy and hot na ikaw, sa mas matalinong ikaw, kasi mas marami ka ng alam sa buhay, sa mas mayamang ikaw, at higit sa lahat, sa mas kalmadong version ng sarili mo. That's why, sobrang thankful ko and feeling ko, yung prime years natin, or feeling ko ako, yung prime years ko ay nasa trentahin era. And the fact that I'm just turning 30 this year makes me so excited na grabe pa 30 pa lang ako pero ganito na yung nararamdaman kong transition and shift sa utak ko. What more pa kapag nag-31 ako, 32, 33, 34 hanggang mag-40. Excited din akong mag-40 kasi feeling ko, totoo yun eh, yung life begins at 40. Excited ako kasi feeling ko itong 30s are my transition year. This is my, ano ba, building the secure foundation year. And when I reach 40 in my quarantahin era, ito na yung parang, malaya na talaga. So, sa lahat po ng mga quarantahin dyan, excited ako. I'm so excited. Pero 10 years pa po. And naniniwala ako na iba ring level yun eh pag nagkwarentahin ka na. Ibang level of ano rin yan, challenges sa buhay and ibang level of victories din. And I mentioned this kanina na in your trentahin era or whatever age meron ka ngayon or kung nasan ka man ngayon, you are allowed to change your plan, no? Pwede mong baguhin yung plano mo. Hindi porket yan yung pangarap mo nung 20s ka or nung bata ka, kailangan mong ipagpilitan yan ngayong trentahin ka na. Kasi may mga pangarap na na-outgrow natin. May mga pangarap na hindi mo na pangarap ngayon. Just like kaibigan or mga tao sa paligid mo na akala mo sila yung makakasama mo hanggang matanda ka na. Pero hindi. May panibagong ibibigay sa'yo, may aalisin sa'yo. Ang gusto ko lang itatak mo sa puso't isip mo ngayon ay meron kang power of choice. And part of that choice is the choice to change. And it's okay to change. It's okay to restart. It's okay to go back to square one. Because again, when you start going back to square one, mas mabilis na yung pag transition mo kasi hindi ka naman na nag-start from zero. Marami ka ng alam, marami ka ng bit-bit sa utak mo from your own experience na alam mong when you restart, mas smooth sailing na siya kasi mas may dala ka ng bagong wisdom at kaalaman. At lagi mo tong tandaan, kaya mong puntahan yung gusto mong puntahan. Kaya mong ma-achieve or marating at makuha yung mga gusto mo. At kaya mo siyang makuha ng kalmado. Kaya mo siyang makuha ng hindi ka halos magpakamatay. Kaya mo siyang makuha ng dinahan-dahan mo at in-enjoy mo yung proseso. Kaya mo siyang makuha nang meron kang maayos na relationship sa mga tao sa paligid mo. And kaya mo siyang makuha sa marangal na paraan. And yun yung mas panghawakan mo, yung capacity mo versus yung result na makukuha mo. Kasi makukuha mo naman siya eh. Darating siya sa iyo eh. Mamamanifest mo yan. Pero mas pahalagahan mo yung proseso. Mas pahalagahan mo yung araw-araw na nabubuhay ka. Mas pahalagahan mo yung bawat hininga na meron ka on a day-to-day basis because pag na-enjoy mo yun, bonus na lang yung destination, bonus na lang yung result, bonus na lang yung winning moment. And yung winning moment, ilang araw lang yan or oras lang yan ang buhay mo. Mas mag-spend ka ng time doon sa process going there. So might as well enjoy the process more than the destination. Okay, to end this, I just wanna let you know that you are not late. Hindi ka rin nauuna. Hindi ka nahuhuli. Walang ganun. You are exactly where you need to be. Kung asan ka ngayon ay andun ka sa timeline ng buhay na meron ka at unique for you. Hindi ka late.
Trentahin era is not the era na kailangan nasa iyo na lahat, figured out mo na lahat. In fact, being in our 30s or in this Trentahin era is an invitation to live intentionally. Ito yung era na ang invitation ng buhay sa atin is to live it by choice and not by chance. Alam mo na pag minulat mo yung mata mo every single morning, meron kang power of choice. What is my body telling me today? What is my mind telling me today? What is my heart telling me today? Anong gusto ng katawan, puso, at utak ko today? At kapag inalign mo yung gusto ng puso, utak at katawan mo, that's how you live intentionally. Because yung utak, puso at katawan, yan yung guide natin na nagsasabi sa atin ano yung dapat nating pahalagahan. And when you start aligning those three, and when you start exercising your power of choice, na alam mo, paggising mo pa lang sa umaga, may kapasidad ka ng pumili. Dun pa lang panalo ka na. So ask yourself today, anong sinasabi ng puso, isip at katawan mo ngayon? Kasi naniniwala ako na kung paano mo pinapahalagahan yung araw mo ngayon, yan yung makikreate mo na future 10 years from now. Naniniwala ako doon na if you wanna predict what kind of life you'll have for the next 10 years, start observing how you live today. Kung paano ka ngayong araw na to, malaking impact yan doon sa magiging buhay mo 10 years from now. So start living today. Mabuhay ka ngayong araw because nandito ka. And if you are in your Trentahin era, ito na yung starting point mo. From this point on, luck is on your side. God is on your side. From this point on, the more relaxed you are, the more happiness, success comes to you effortlessly. Itatak mo yan sa puso mo. Maraming salamat for listening to episode 20 of the Trentahin Podcast. Thank you so much for supporting the podcast. And mag-subscribe ka naman kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Kung nakinig ka, nagustuhan mo to, give this like. Subscribe, share, comment ka na rin ang greatest learning mo or key takeaways. If you can also share this podcast to your IG story and also tag me, tag the podcast, the Trentahin Podcast, and me on IG at gold.ambas. You can also follow me on TikTok and Facebook, Gold Ambas lang din, para mas mag-grow din ito and mas maraming makaalam na pwede naman palang magtagumpay ng payapa lang. Maraming salamat. Again, see you sa next episode. Thank you so much. Sumainyo ang kayamanan, kagandahan at kapayapaan. Bye!